Magandang araw mga kapatid. Ang mensahe natin sa araw na ito ay pinamagatan kong ang buong kasuotang pandigma ng Kristiyano. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Efeso 6:10-20. Ganito po ang sinasabi. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigmas na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak na espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay na espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong ipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y sinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong may pahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Tayo po'y manalangin sandali. Amang Diyos na banal, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin upang kami ay muling mag-aral na iyong banal na salita. Nawa Panginoon, maunawaan namin ang iyong mga salita para sa araw na ito. Nawa Panginoon, patnubayan mo kami na iyong banal na espiritu upang sa ganun Panginoon, magliwanag sa amin ang mga katotohanan na nakapaloob sa mga talatang ito. Linisin mo din po ang aming mga puso at aming mga isip. Ihanda mo upang Panginoon, matanggap namin ang iyong banal na salita sa aming mga puso na naayon sa iyong layunin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po akong 3 puntos na kinuha sa mga talatang ito. Una, ang halaga ng buong kasuotang pandigma na matatagpuan sa mga talatang 10-13. Pangalawa, ang mga bumubuo sa kasuotang pandigma na matatagpuan sa mga talatang 14-17. Una, ang sinturon ng katotohanan sa talatang 14a. Pangalawa, ang baluti ng katwiran, 14b. Ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita sa talatang 15. Ang panangga ng pananampalataya sa talatang 16, ang helmet ng kaligtasan sa talatang 17a, at ang tabak ng espiritu sa talatang 17b. Ang pangatlong punto ay ang halaga ng panalangin sa pakikipagdigma na matatagpuan sa talatang 18-20. Napakahalaga ang buong kasuotang pagdigma sapagkat ang kalakasang galing sa Panginoon at ang kanyang dakilang kapangyarihan lamang ang makagagapi sa kapangyarihan ng Diablo at ang kanyang hukbo. Ito ang di masukat na kapangyarihan ng Espiritu Santo na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno siya sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat, hindi lamang sa panahong ito,
kundi maging sa darating. Efeso 1:19-21. Kailangan lagi nating suot ito, maging handa at magbantay, sapagat ang diablo ay parang liyong umuungal at aali-aligid at naghahanap ng malalapa. 1 Pedro 5:8. Kailangan buong kasuotan, walang kulang, upang hindi mabigyan ng pagkakataon ang diablo. Efeso 4:27. Pansinin din natin na ang kasuotan ay hindi literal, kundi pawang mga espiritual. Katotohanan, katwiran, pangangaral ng magandang balita, pananampalataya, kaligtasan at salita ng Diyos. Ang sandata natin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapabagsak ng mga kuta. Winawasak natin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi natin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag natin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. 2 Korinto 10:4-6. Ang katotohanan lamang ang makagagapi sa kabulaanan at panilinlang ng diablo at ng kanyang mga bulaang mga propeta at mga ngaral. 2 Korinto 11:13-15. Ang sabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Juan 14:6. Nakasulat din sa mga Gawa 4:12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kay Kristo lamang matatagpuan ang tunay na buhay at daan ng kaligtasan. Ang katotohanan ito ang wawasak sa pinalalaganap ng diablo at ng kanyang mga tagasunod na hindi lamang si Jesus ang tagapagligtas at daan patungo sa langit. Lahat daw ng mga relihiyon o pananampalataya ay mga iba't ibang daan patungo sa langit. Ang iba naman ay tinuturo na si Kristo lamang ang daan ng kaligtasan, ngunit ang ipinakikilala nila ay iba o huwad na Kristo. Matthew 24:23-24, 1 Juan 4:1-3. Kung hindi mo alam ang katotohanan, mananatili ka sa dilim at alipin ng diablo. Hindi lamang mawawalan ng kabuluhan ang iyong pagpapagal, kundi ipapahamak mo pa ang mga maniniwala sa iyo. Ang katotohanan lamang ang makapagpapalayas sa mga ligaw na tupa mula sa kaharian ng diablo tungo sa kaharian ng anak ng Diyos. 1:8-31-32. Ano naman ang kahulugan ng isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran? Talatang 14. Sa Ingles, put on the breastplate of righteousness, ESV. Ang pagiging matwid ay gawin mong panangga sa dibdib. Ang diablo na ating kaaway ay nagpaparatang sa atin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan dugo ng kordero at sa pamamagitan ng pagpatutuo ng salita ng Diyos, napagtagumpayan natin ito. Sa harapan ng Diyos, tayo matwid, pinawalang sala dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. Pahayag 12, 10:11, Roma 5:17-19, 1 Korinto 6:11, 1 Juan 2:1-2, Hebreo 12:18. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Efeso 6:15. Kailangan laging handa upang buong husay at hinahon nating ipaliwanag ang hiwaga ng magandang balita. Kolosas 4:6. 2 Timoteo 2:23-26. Ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos ang magtutuwid sa mga maling aral at pangangatwiran upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. 2 Timoteo 3:16-17. Kailangan bawat Kristiyano ay masanay, bihasa at laging handa sa paggamit ng buong kasuotang pagdigma. Nang tayo sumampalataya, tinanggap at tumahan sa atin ang Espiritu, ibinihis natin si Kristo na parang damit. 1 Korinto 12:13, Galatia 3:27. Suot na din natin ang buong kasuotan ng pagdigma, ngunit kailangan tayong turuan, lumago at masanay sa pakikipagdigma upang hindi tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral.
Hindi na tayo maililigaw ng mga tao ang hangad ay dalhin sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katotohanan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, tayo'y dapat na maging lubos na katulad ni Kristo na ulo nating lahat. Efeso 4:14-15. Maraming mga Kristiyano ang nananatiling mga sanggol sa pananampalataya sapagkat sapat na sa kanila ang dumalo sa pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos tuwing linggo. Dahil dito, hindi nila natutuklasan at nagagamit ang mga kaloob ng Espiritu sa kanila. Unang Pedro 4:11. Kailangan pag-aralan at pagnilay-nilayan nila ang mga salita ng Diyos araw at gabi upang lumago at magbunga. Mga awit 1:1-3. Kailangang humayo o kumilos at matutong ibahagi ang magandang balita sa mga hindi pa mananampalataya, sa mga kapamilya, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, sa mga kaklase, mga kasama sa trabaho at sa lahat ng lugar kung may pagkakataon upang iligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Roma 10:13-14. Ayon sa Efeso 6:16-17, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Tayong mga hinirang ng Diyos ay tiyak na magmamana ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa atin. Ang buhay na pag-asang ito ay sa puso't isip natin bilang helmet ng ating kaligtasan at sa pamamagitan ng pananampalataya, iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinaantay natin ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat natin ikagalak kahit na maaaring magdanas muna tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, tayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Unang Pedro 1:3-9. Kung ang puso't isip natin ay nakatuon sa kaligtasan at kalawalatiang ipahayag sa atin sa pagbabalik ng Panginoon, ang pagtitiisan natin ang lahat ng uri ng pagsubok sa pamamagitan ng pananampalatayang kalakip ang kapangyarihan ng Diyos. Roma 8:18, Colosas 3:1-4. Tularan natin ang mga bayani ng ating pananampalataya tulad ni Abraham na ang hinangad ay ang lungsod na nasa langit, Hebreo 11:16. Tulad ni Moses na itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap, Hebreo 11:26. Gayon din sila Gideon, Barak, Samson, Jepte, David, Samuel, mga propeta at iba pa, Hebreo 11:32-40. Ang pangatlo nating punto ay ang halaga ng panalangin sa pakikipagdigma, Efeso 6:18-20. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu, talatang 18. Magiging mabisa lamang ang panalangin kung kasama mo at may patnubay ng Espiritu. Sa pakikipagdigma, kailangan lagi nating kaagapay ang banal na Espiritu upang manatili tayong matatag at madaig ang diablo. Sa panalangin, ang Espiritu ang namamagitan upang ang ating panalangin ay naaayon sa kalooban ng Diyos at ipagkakalob niya ang ating kahilingan. Roma 8:26-27, Unang Juan 3:22, 5:14. Kaya huwag nating saktan ang kalooban ng Espiritu. Sa halip, mamuhay tayo ayon sa kagustuhan ng Espiritu, hindi ayon sa pagnanasa ng laman at sa kasalanan. Efeso 4:30, Galacia 5:16-17.
Kaya't pasakop tayo sa Diyos. Labanan natin ang dyablo at siya ay tatakbo palayo sa atin. Santiago 4:7. Lagi tayo maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga hinirang na pagkalooban ng karunungan at wastong pananalita upang buong tapang na ipahayag ang hiwaga ng magandang balita. Nawa, ang maikling mensaheng ito ay naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga salita mo na amin pong napakinggan sa araw na ito. Nawa Panginoon, may tanim sa aming mga puso at isipan ang mga katotohanan ito upang Panginoon, may sa pamuhay namin, may sa katuparan namin Panginoon, ang wastong pakikipaglaban sa aming kaaway. Sa pangalan ni Jesus. Amen.